Alam niyo Banat. ba kung ano ang problema ng bansang Pilipinas? Ito po ay nasusulat. Ano po yun? Love of money is Yun. the root of all evil. Evil. Money is the root of all evil. It's not Marcos, it's not Romualdez, it's the love of money. Nagkataon lang sila yung nandun sa love of money. Alam nyo, isang bagay ang makikita natin na nagiging problema ng bayan natin ay dahil sa pera. Lahat yan, mula sa pangit na kalsada, palpak na enforcement, palpak na mga batas, it's because of the love of money. At itong bagay na to ang isa sa pinakakinabibilibang ko po kay Pastor Kibuloy at ang kanyang buong church. Alam niyo kung bakit to? Nung ako po ay hindi pa parte ng SMNI at nasa labas, isang bagay ang nagi nating perception sa kanila. Bakit ba ang dami? Ayun ang unang perception natin. Aminin na natin lahat. Alam niyo kung bakit? Hindi ko siya maraming pera. Mapagbigay lang po talaga sila. Kaya tuloy, mukhang marami silang pera kasi hindi nila ibinubulsa. Naiintindihan natin. Halimbawa, si RJ may 1 milyon. Pag ibinulsa na yan, wala kayo makikita. Yes. Tama, mali. Hindi nyo malalaman kung siya ay mayaman o siya ay mahirap. Pero pag yung 1 milyon na yon inilabas mo, pinamigay mo, ikaw ay mapaparatangan, ay yaman naman itong taon to. Namimigay ng pera. Ganon kasi ang ginawa ng KOJC sa pangunguna ni Pastor. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Ang kinagandahan niyan, ang kanilang resources ay infinite din. Bakit po? Nanggaling po sa Diyos. Kasi sumusunod lamang naman po sila sa utos. It's better to give than to receive. At yung kanilang prinsipyo na pinagsama-samang financial ay even biblical. Nung panahon nila Peter, ganyan po ang ginawa ng mga disipulo, pinagsama-sama ang pera at ginamit sa ministro. At ganyan ang ginawa ng KOJC. Kaya nga, kung ang pinaka-problema ng Pilipinas ay love of money, sa tingin ko, isa sa pinaka-solusyon din dyan ay maglagay ng isang taong walang atraksyon sa pera. At yan po ay si Pastor Kibuloy. Wala ho siyang atraksyon sa pera, kaya naman umunlad ang KOJC. Kaya tingnan ninyo, ang daming ginagawa. Kasi hindi ho nila binubulsa eh. Kasi alam nyo, ito read church history. 4 decades na po ang KOJC. Pagpapasahin nyo po ang mga iglesia, ito wala akong pinatutukoy ang denomination. Pagbabasahin mo mga church history, alam nyo ba na madalas mangyari ang split sa mga churches? You know what's the main reason? Pera. Dahil sa pera kaya nabubuwag ang iglesia. Marami pong ganyan na nangyayaring relihiyon. Nabubuwag dahil naaakit sa pera. Bakit to? Kasi mismo ang Biblia ay sinasabing may 2,000 na topic about riches and money. Alam niyo ba about faith and prayer? Tigpa 500 lang ang topics. Pero pagdating sa pera, diyan nakafocus ang Biblia. You know why? Because money destroy people. Yan po ang pinakamahalaga nating maunawaan. Kaya nga ang ganda-ganda ng sinabi ni Ma'am Hanilet doon sa kanyang speech noong isang araw. Anong sabi niya? Ito si Pastor, walang hiningi sa amin yan. Diba? Alam mo, kung meron man pwedeng humingi, si Pastor yun. Kasi ang laki ng kontribusyon niyan sa pagkapanalo ni Pangulong Duterte. Pero walang hiningi at nagbibigay pa daw. I mean, pag pinapakain, pinapupunta ang ating presidente, pinapakain, puro palabas. Alam mo, yan ang pinakakailangan natin sa Senado. Kasi alam nyo, grabe na ang korupsyon sa Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, hanggang sa kababa-babaan, hanggang sa mga barangay captain, grabe ho ang korupsyon. Maniwala ho kayo sa akin. Kaya kami na mo problema ni Mocha sa kampanya sa District 3. Bakit? Hindi totoo kasi kailangan mayaman ka, councilor ka pa lang. Eh walang pera si Mocha, kaya nga wala ho siya masyadong tauhan. Alam mo, nilapitan ako ng isang barangay official doon. Sabi niya, alam mo, pag nanalo ito si Mocha, phenomenal yan. Bakit? 4 lang ang tao niya. Saan ka nakakita ng tumatakbong councilor, 4 lang ang tao? Kasi nga wala kaming pangsahod. Ganon katindi yung nangyayari doon. Eh kasi nga, kailangan mo ng maraming pera, tatakbo ka sa eleksyon. Eh, ganon po kalala na ang Pilipinas. Pero si Pastor
kitang-kita natin na patunayan niya yan sa pamamagitan ng zero corruption. So kung meron man karapatan na magpatupad ng death penalty sa mga korap, walang iba kung hindi si Pastor yan. Dahil hindi siya makukulayan ng kahit na ano. Suportado ng buong hanay ng PDP ang kandidatura ni senatorial candidate Pastor Apollo Kibuloy. Sa kabila nilang sitwasyon ng buting pastor ay hindi ito naging hadlang para maparating pa rin ang kanyang mga programa, advokasya para sa isang maayos na Pilipinas. Si Paul Montebon ang magbabalita. Bagamat ikinalulungkot na nakararami ang pagkakapiit ni senatorial candidate Pastor Apollo C. Kibuloy, bunga ng anilay pang-aapi, panggigipit at paniniil ng kasalukuyang gobyerno, ay bilib pa rin ang mismong tagapagsalita ng PDP laban na si Attorney Martin Delcra na hindi ito hadlang para ipaabot ang maganda nitong mensahe sa mga Pilipino. Anya, bukod tangi si Pastor Apollo C. Kibuloy dahil sa kabila ng kanyang sitwasyon, sa ngayon ay malaya pa rin niyang naipapabatid ang nilalaman ng kanyang puso, isipan, ang kanyang mga adhikain sa sambayan ng Pilipino. May mga kandidato tayo hindi makapagkampanya, and then magsa-shoutout ako rito. May isang tao, matalik na kaibigan at mataas at mapuso ang hangarin. Ang tinutukoy ko po si Pastor Apollo Kibuloy. Hindi po siya makakampanya kasi nasa loob ng kulungan. Pero yung isipan, yung puso, hindi po makulong yan. At lumalabas doon sa mga mensahe niya sa lahat ng mga rally sa buong bansa, Luzon, Visayas at Mindanao. Dahil dito, personal niyang ikinakampanya at ipinapakiusap sa mga Pilipino na iboto at suportahan si Pastor Apollo sa darating na Mayo 12. Ito anya ay para higit na maisakatuparan ang mga magagandang plano at programa na sinimula ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil hindi siya makakalabas at piling-pili yung mga mensahe niya, kasi dinadaan pa sa approval ng korte, di magsa-shoutout ako especially for him. Para tuloy-tuloy po na yung pagbabago na inaasam ng ating Tatay Digong, karamihan ng ating mga Pilipino. Hindi lang po para sa ngayong eleksyon na ito, kung hindi sa susunod na eleksyon, sa susunod na presidential election ng 2028. So, pakiusap at nagdadasal po ako sa inyong suporta at boto sa pagdating ng Mayo 12 sa eleksyon ng ating senador, no? Duterte straight PDP laban. Sa kabilang banda, walang patid ang suporta at pagkakaisang ipinapakita ngayon ng The Kingdom of Jesus Christ para sa butihing pastor habang kaliwat kanan siyang ikinakampanya sa iba't ibang sulok ng sitio, barangay, lungsod at bayan upang ipaabot ang mga naisin ni Pastor Apollo para sa bayan. Sa katunayan, palawak ng palawak ang mga nakukuhang suporta ni Pastor Apollo sa buong bansa dahil na rin sa malalim na pakikipag-ugnayan, pakikisalamuha at pagbibigay atensyon sa mga hinain ng maraming Pilipino, isang hangad ng pagbabago para sa bansa. Ngayon ang tagline ng PDP, lalo na si Pastor, is ayusin natin ang Pilipinas. It is a very tall order. Nevertheless, it is achievable. Huwag kayong negatibo. But we must do something first. If you want to make ayos the Pilipinas, let us put order into our houses first. May dalawa tayong house. Ano yon? May dalawa tayong house of government. Ano yon? The House of Congress at the House of Senate. Okay na lang. House number 1, House number 2. Pero yan ang ating advokasya. If you want to achieve that advocacy of ours, let us put first order into these two houses. By what? By putting the right kind of people in the two houses. Bilang paalala ni Pastor Apollo sa mamayan ngayong eleksyon, dapat anya iboto ng taong bayan ang mga kandidatong may puso para sa tao, may malasakit at hindi kailanman masisilaw sa pera, posisyon at kapangyarihan. When you are there occupying a
position. Resources will be put into your hands. Pera ng bayan, power, even the life of your enemy will be put into your hands. How will you handle that one? You must be responsible. You must be the unifying factor. You must be the tagapag-ayos, hindi tagapaggulo. Kuha ninyo mga kababayan. I hope itong aming hinaing, no? Itong aming hinaing, hindi lamang dito saan mang sulok maabot nitong programa natin ngayon nga araw na to. Sana magising na kayo, Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News. Alright, so yan po, napakalupit ng birada ni Banat Nay doon sa kandidatura ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pero real talk po yun, mga kababayan. Ano? Kasi kung tutuusin ito si Pastor Apollo C. Quiboloy, overqualified po ito sa pagkasenador. Dapat presidente tinatakbo nito dahil yung abilidad niya pang presidente. Kaso yung eleksyon natin ngayon ay pang senador. Kaya senador muna tayo. Pero ito sa mga kababayan natin, ang mga nagdadalawang isip, naku po, huwag na po kayong magdalawang isip. Dahil kami ay dati rin kritiko ni Pastor Apollo C. Quiboloy at ngayon ay taos-puso at buong buhay na sumusuporta sa kanya dahil alam namin na itong kandidato na to, number 53, Pastor Apollo C. Quiboloy, hindi tayo ipapahiya nito sa Senado. Dahil ngayon pa nga lang na wala pa siya na hawak na pwesto sa gobyerno, sangkaterba na ang kanyang tulungan, sangkaterba ng magagandang bagay ang nagawa niya sa Pilipinas, papaano pa kaya? Kung pagkakatiwalaan siya natin ng pondo ng gobyerno, tiyak yan, mapupunta yan diretso sa proyekto, hindi sa bulsa. Partner J. Yun, no? Nung una pa lang dapat talaga nagpapasalamat tayo kay Pastor at sa SMNI dahil nung mga kasagsagan pa lang. At alam naman din natin na una, si Pastor sa mga gustong kontrolin ng Administrasyong Marcos, gustong patahimikin, gustong busalan ang bibig para sa tunay na balita. At yun nga, dahil nga doon, hindi naman nila nabili si Pastor. Hindi nila kayang daanin sa pera si Pastor para sundin yung mga kagustuhan nila. At yun na nga, no, yun din yung talagang masasabi natin na itong taong to ay talagang karapat-dapat na maging senador. Dahil itong tao na to ay hindi mo siya kayang bilhin. Hindi mo siya kayang kahit bilyon, trilyon pa ang i-offer mo sa kanya, hindi siya nagpapadala sa ganun. Dahil kung ano ang gusto niya, kung ano yung tama, at kung ano yung alam niyang tama, yun ang susundin niya. At yun ang kailangan natin sa Senado, mga kababayan. Yung mga ganitong tao na handang magsakripisyo ng sarili niyang buhay, handa niyang isakripisyo ang sarili niya para sa kapakanan ng iba. Alalahanin ho natin, unang-una po si Pastor Apollo C. Quiboloy na ginipit ng Administrasyong Marcos. Diyan natin una pong nalaman na kung ano nga ba talaga ang talagang motibo at ang pamamalakad ng Administrasyong Marcos. Diyan natin una yun nalaman. At isa si Pastor sa mga talagang pinatikim ng panggigipit ng Administrasyong Marcos na hanggang ngayon pati na sila VP Sara Duterte at si Pangulong Duterte ay ginawa na rin sa kanila. Kaya etong darating na eleksyon, mga kababayan, huwag na ho tayo magdalawang isip na iboto etong si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ito talaga ang kailangan nating senador para sa ating bansang Pilipinas. Ayun, pare RJ. Ayun, mo. ang maganda dito kay Pastor Quiboloy, kasi biruin mo, Muslim, kasi alam natin ng mga Muslim, ano yan, sagrado talaga yan. Pero suportado nila si Pastor. Ngayon, si Congressman Marcoleta, di ba, ano yan, INC, pero suportado si Pastor. Itong maganda kay Pastor, ginagalang niya yung mga relihiyon. Hindi niya sinasabi na ito, ginagalang niya rin si Pangulong Duterte, kung ano yung desisyon ni Pangulong Duterte. At makikita nyo dito, ito yung video na yan, alam niyo ba kitang-kita sa mga kabataan na yan kung gaano kitang-kita sa mukha nila kung gaano nila kamahal si Pastor. Ayun, sa mga nagbibintang diyan kay Pastor, excited ako Excited ako na mapatunayan na yung mga nagbibintang o yung mga akusasyon ni Pastor Quiboloy
mabasura. Dahil puro ano yan puro yung mga nagpapakalat ng maling ano yan, yung mga fake news na yan o yung mga balita na yan, makikita mo sa mga profile nila, mga bugoy-bugoy lang. Tapos kung akusahan itong si Pastor Kibuloy, kala mo sobrang samang tao. Hindi nyo ba alam na ang daming natulungang kabataan yan, ang daming natulungang Pilipino yan, na mahihirap. At hindi lang basta tulong, talagang napapabago niya yung buhay ng mga kabataan dahil sa mga proyekto niya. Wala pa sa gobyerno yan. Paano pa pag nakaupo na? Kaya wala tayong ibang pipiliin dyan, Duterte lang, especially si Pastor Apollo.